Kamusta mga master? Welcome sa Anime Cap Tagalog. Ang anime recap natin ngayon ay pinamagatang Record of Ragnarok. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Mag-relax at manood para ang buhay ay hayahay. Simulan na natin. Hinahamon ng mga tao ang mga Diyos na nagnanais na mawala ang sangkatauhan. Ang kwento ay nagsisimula sa pagpapaliwanag na bawat 1,000 taon, ang mga Diyos ay nagtitipon sa Valhalla upang magpasya sa kapalaran ng sangkatauhan. Isa pa sa mga pagpupulong na ito ay isinasagawa na ngayon upang magpasya kung ang sangkatauhan ay pinapayagang mabuhay o hindi. Lahat sila ay isinasaalang-alang na ang mga tao ay nawasak ang mga lupain at dagat ng planeta. Kaya lahat sila ay bumoto para ubusin ang sangkatauhan, ngunit bago palang maipasa ang hatol, isa sa 13 Valkyrie demigods na pinangalan ng Brunhilde ay may alok para sa mga Diyos. Nagmumungkahi siyang lutusin ang bagay sa ibang paraan, at nagmumungkahi ng Ragnarok. Isang one-on-one na labanan sa pagitan ng mga tao at mga Diyos. Bawat panig ay pipili ng 13 kampyon at kung ang sangkatauhan ay nanalo ng 7 round, bibigyan ng mga Diyos ang sangkatauhan ng 1,000 taon upang mabuhay. Tumawa ang lahat ng mga Diyos kung isasaalang-alang kung gaano sila kalakas kumpara sa mga tao. Ngunit sumasang-ayon sila sa ideya ni Brunhilde. Si Brunhilde ang kinatawan ng sangkatauhan, mapipili niya ang 13 sa pinakamalakas na tao sa 7 milyong taon ng kasaysayan ng tao. Sa lalong madaling panahon ang mahusay na labanan sa pagitan ng mga tao at Ragnarok Diyos ay nagsisimula. Ang mga patakaran ng mga laro ay napakasimple. Ang mga tao at mga Diyos ay maglalaban hanggang sa huling hininga. Ang Diyos na kinakatawan sa unang round ay si Thor, ang Diyos ng kulog, ang pinakamalakas na Diyos ng Norse. Pero kahit ganun si Brunhilde ay tiwala pa rin sa kanyang taong representatibo. Ipinatawag niya ang isang sikat na mandirigmang Tsino, isang hindi natalo na kampyon ng kasaysayan ng tao. Ang pangalan niya ay Lubo. Magsisimula ang unang round at pareho silang lumalapit sa isa't isa nang hindi alam kung paano aatake ang isa pang kalaban. Si Thor at Lubo ay may magkatulad na estilo ng pakikipaglaban at sila ang kilala na kayang talunin ang kanilang mga kalaban sa isang suntok. Pareho silang humahampas, at si Thor ay gumagamit ng Thor Hammer Attack at si Lubo ay gumagamit ng Halberd upang makayanan ito. Pagkatapos ay biglang ginamit ni Thor ang banal na kapangyarihan ng kidlat, kung saan ikiling niya ang kanyang buong katawan pabalik. Pagkatapos gamitin ang pag-atake, pinapaniwala ang lahat na siya ang mananalo. Biglang sumanib ang Lubo mula sa hamog na nakasugat kay Thor. Ang mga Diyos ay nabigla na ang isang sandata ng tao ay maaaring makapinsala sa isang Diyos, ngunit lumalabas na bago magsimula ang laban, ang 13 Valkyrie demigod ay nagtipon lahat upang lumikha ng mga sandata para sa mga kinatawan ng sangkatauhan. Ang mga demigod ay ginagawang mga sandata para sa sangkatauhan na gamitin laban sa mga Diyos. Kilala sila bilang mga divine weapons. Ginagamit ni Lubo ang ika-4 na Valkyrie na kilala bilang Randros, na nagtataglay ng kapangyarihang basagin ang sandata ng Diyos. Ginamit ni Lubo ang banal na sandata para sirain ang glove armor ni Thor. Pagkatapos nito, maririnig ang isang kalabog mula sa loob ng martilyo. Ginamit ni Thor ang mga guwantes upang esil ang kanyang buong kapangyarihan at pigilan ang pagdurog ni Thor sa kanyang sariling martilyo. Pagkatapos niyang tanggalin ang guwantes, nagseryoso na si Thor habang ginagamit niya ang buong lakas niya para ihagis ang martilyo kay Lubo, pero naiwasan ito ni Lubo at nag-counter-attack. Matapos bumalik ang martilyo kay Thor, ngunit muli niya itong naiwasan. Gayunpaman ang pagbabalik ng martilyo ni Thor ay kailangan dahil kailangan niya itong mangyari para ma-activate niya ang skill na kilala bilang martilyo ng Gerard. Ginagamit niya ang Gerard, at nangyari ang malaking pagsabog. Pagkatapos ang lahat ng mga Diyos ay natigilan dahil hindi dapat mabuhay si Lubo, ngunit hinaharangan ni Lubo ang kanyang pag-atake. Ngunit kahit na hinaharangan niya ito, sa pagkakataong ito ay nabali ni Lubo ang kanyang mga binti dahil hindi kayang tiisin ng katawan ng tao ang ganoong kalaking pressure, at ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi kayang talunin ng tao ang mga Diyos. Sa sandaling ito ang lahat ng pag-asa para sa sangkatauhan ay nawala, at kahit na si Lubo ay naisip na ang kanyang oras ay dumating na. Tapos biglang dumating si Redhair, ang kabayo ni Lubo sa battleground. Nagpupumiglas siya dahil sa nasugatan niyang mga binti pero kahit papaano ay nakasakay sa likod ni Redhair. Nilapitan niya si Thor gamit ang kanyang ultimate at final technique, na binuo niya sa loob ng ilang dekada ng pagsasanay.
Ang karamihan ay nagsisigawan para sa lubo habang siya ay papasok para sa kanyang huling pag-atake na tinatawag na Sky Piercer, habang si Thor ay buong lakas na ibinabato ang martilyo. Ngunit ang kapangyarihan ni Lubo ay walang kaparis laban sa isang Diyos, at si Thor ay ipinakitang matagumpay. Gayunpaman kahit na natalo, masaya pa rin si Lubo sa kinalabasan dahil sa wakas ay nahamon niya ang isang karapat-dapat na kalaban. Ang kanyang hukbo ay sumugod papunta sa larangan ng digmaan at sumigaw kay Thor upang wakasan sila upang sila ay muling makasama ng kanilang Panginoong Lubo. Ngayong wala na siya. Kaya sinagot ni Thor ang kanilang mga kagustuhan at lahat sila ay napapawi ng martilyo, at ngayon ang sangkatauhan ay isang hakbang na malapit sa pagkalipol. Si Brunhilde, ang kinatawan ng sangkatauhan ay nagpasya na ipatawag ang susunod na tao, na may espesyal na code sa tabi ng kanilang pangalan. Ito ang magiging kampyon sa ikalawang round. Sa pagpapakita niya, lahat ng sangkatauhan ay eksaktong kinikilala kung sino ito. Siya ang pinaka-napupuot sa mga Diyos sa buong kasaysayan ng tao. Ito ang nag-iisang orihinal na ninuno ng sangkatauhan na si Adam. Ang kalaban ni Adam ay si Zeus, na siyang Diyos ng mga Diyos. Hindi nila inasahan na ang isang makapangyarihang Diyos ay lalahok sa ikalawang round. Dahil ang orihinal na kalaban ni Adam ay sinadya na maging Diyos ng India na si Shiva, ngunit sa pinakahuling segundo ay napalitan siya ni Zeus. Kaya labis na nag-aalala si Brunhilde. Pagkatapos ay pumasok si Adam sa larangan ng digmaan ng may kumpiyansa at walang pakialam kung sino ang kanyang kaharap. Pagkatapos ay lumitaw si Zeus na may napakapangingibabaw na aura, at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang palakasin ang kanyang pangangatawan. Bago magsimula ang laban, si Regent Leaf, ang ikapitong kapatid na babae ng Valkyries ay nag-aalok ng kanyang sarili bilang sandata ni Adam. Pinagsasama-sama nila ang mga kaluluwa at nabigla ang mga tao nang makita nila ang sandata ni Adam, na isang kamaong bakal o knuckle duster na magagamit niya para talunin ang pinakamatandang Diyos sa universo. Si Zeus ang unang umatake at nagpakawala siya ng suntok sa bilis ng liwanag, pero iniwasan lang ito ni Adam na ikinagalit ni Zeus. Pagkatapos ay gumamit si Zeus ng higit pang kapangyarihan at ginagawa ang meteor jab technique. Ngunit kahit na ganoon ay nagagawa pa rin ni Adam na madaling umiwas sa lahat ng kanyang combo attacks, ngunit pagkatapos ay umatake si Adam gamit ang parehong mga galaw ni Zeus. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang espesyal na kakayahan na tinatawag na Eyes of God. Nilikha ng mga Diyos si Adam bilang isang perpektong pagmuni-muni ng kanilang mga sarili kaya si Adam ay maaaring kopyahin, at ginagalaw niya ang paggamit ng Diyos laban sa kanya. Si Adam ay nananalo sa laban sa ngayon sa pamamagitan ng paghampas kay Zeus gamit ang sarili niyang malalakas na pag-atake. Biglang binago ni Zeus ang kanyang diskarte sa pag-atake mula sa pagsuntok patungo sa pagsipa. Ginagamit niya ang sipa laban kay Adam ngunit muli itong naiwasan ni Adam at ginamit ang hakbang na ito para mapatamba si Zeus. Si Zeus ay nagsimulang magalit at ginamit ang kanyang huling pag-atake. Isang bagay na natutunan niya mula sa kanyang ama noong siya ay isang batang Diyos, na kung saan ay ganap na ihinto ang oras. At nakikita natin na ang lahat ay huminto sa paggalaw. Ito ang banal na kapangyarihan na sumasalungat sa lahat ng mga batas ng panahon, ngunit sa sorpresa ng lahat ay si Zeus talaga ang natamba. Gulat na gulat ang lahat matapos makita ang eksena. Ngayon lang, sobrang lakas ng divine reflection power ni Adam. Inisip ng lahat na natapos ang round na ito sa tagumpay na pagmamayari ni Adam, at habang ang sangkatauhan ay nagsasaya, biglang tumayo si Zeus ngunit sa galit, nagsimulang magseryoso si Zeus tulad ng sa unang pagkakataon sa milyon-milyong taon. May nagpilit kay Zeus na ilabas ang kanyang huling anyo, na kilala bilang Adamas. Ngunit ang form na ito ay limitado dahil maaari lamang siyang makapasok dito sa loob ng 12 minuto. Si Zeus ay aktibong umaatake ngunit si Adam ay gumagamit ng mata ng Panginoon upang kopyahin siya sa form na ito, at ginagamit ang kapangyarihan ni Zeus upang kontrahin ang pag-atake. Mukhang si Adam ang mananalo, ngunit ang mga mata ni Adam ay nagsisimula ng uminit, dahil ginagamit niya ang mata ng husay ng Panginoon sa napakatagal na panahon, at para kay Zeus bawat welga na ginagawa niya habang nasa huling pormang ito ay nagdadala ng napakalaking halaga ng power, kaya nahihirapan din si Zeus, dahil nagsisimula ng abutin ng katawan niya ang limitasyon ng tibay nito. Ang manonood na si Loki, ay nag-aabiso sa lahat, na ito ay isang labanan ng panahon, upang makita kung kaninong kapangyarihan ang unang mauubos. Pagkaraang maghatid ng panibagong suntok ay tuluyan ng nabulag ang mga mata ni Adam.
Sinasamantala ni Zeus ang pag-atake sa kanyang kapangyarihan, sinubukan ni Adam ang kanyang makakaya na ipagtanggol dahil wala siyang makita at natamaan si Adam mula kay Zeus. Habang ang buong sangkatauhan ay nasa kawalan ng pag-asa, isang tinig ang tumatawag kay Adam, at sa huling sandali ang ama ng buong sangkatauhan ay determinado pa ring protektahan ang lahat ng kanyang mga anak. Isang himala ang makitang bumangon si Adam at ipagpatuloy ang laban na nasa kanyang kalagayan. Pagkatapos kumuha ng panibagong suntok ni Zeus kay Adam, bumagsak si Zeus ngunit napagtanto ng lahat na si Adam ay ganap na nakatayo. Akala ng lahat ay nanalo na si Adam, pero ilang sandali pa lang ay nabulag na si Adam. Ngunit kahit pagkatapos ng kanyang kamatayan ang kanyang kaluluwa ay nabuhay at patuloy na lumaban para sa kanyang mga anak. Si Zeus ay inangkin na panalo sa ikalawang round, kaya pagkatapos ng 2 laban 2 tao at 2 Valkyrie ang patay. Dapat manalo ang sangkatauhan sa ikatlong round, sa sandaling ito ay nakatanggap si Brunhilde ng salita na ang Diyos na si Poseidon ang magiging kalaban sa ikatlong round. Si Poseidon ay kapatid ni Zeus, isang Diyos na kilala sa pagiging pinaka-brutal at siya ang pinuno ng mga dagat. Nahihirapan si Brunhilde na pumili ng tamang tao para sa ikatlong round, at sa sandaling iyon ay pumasok ang isang matandang lalaki na nagsasabing kakatawanin niya ang sangkatauhan. Ang kanyang pangalan ay Sasaki Kajiro na kilala rin bilang ang pinakamalaking talunan sa kasaysayan. Kahit sa kamatayan ay ipinagpatuloy niya ang kanyang landas tungo sa pagiging pinakadakilang swordsman. Nang si Kojo ay gumuhit ng espada ay nabigla ang lahat ng malaman na naabot niya ang pinakamataas na antas ng isang swordsman. Siya ang numero 1 sa ilalim ng araw. Nagsimula na ang laban, pero pareho lang silang nakatayo. Si Kajiro ay may hawak na Manohar, ang banal na sandata na nabuo ng Valkyrie Volume and, ang pangalawang kapatid na babae ng Valkyries. Hindi man lang tumitingin si Poseidon kay Kajiro, dahil sa tingin niya sa sarili niya ay higit na nakahihigit sa kanya. Pakiramdam niya ay higit siyang nakahihigit sa lahat ng mga Diyos sa universo. Pagkaraan ng ilang oras na nakatayo sila ay walang nakapansin sa nangyayari. Maliban sa ilan sa mga Diyos, ngunit talagang nakikipaglaban na si Kajiro kay Poseidon, ngunit sa kanyang isip, ay 18 beses na siya ay natalo sa kanyang isipan. Isa ito sa mga diskarte ni Kajiro na tinatawag na 1,000 image of defense, na lumilikha ng isang virtual na kopya ng kanyang kalaban sa kanyang isip, na nagpapahintulot sa kanya na subukan ng iba't ibang mga pattern ng pag-atake. Alam na ngayon ni Kajiro na kung siya ang magkukusa sa pag-atake, tatapusin siya kaagad ni Poseidon. Sigurado si Kajiro na kahit anong atake niya ay matatalo siya ni Poseidon. Pagkatapos ng serye ng mga kalkulasyon, nagpa siya pa rin si Kajiro na mag-strike muna. Ayon sa batas ng pagkawalang galaw kapag naglaslas sa 200 kilometro bawat oras, ang espada ay hindi makakapagpalit ng direksyon, ngunit iba si Kajiro at gumagamit ng isang espesyal na kasanayan na tinatawag na Sabamgishi. Pagkatapos gumamit ng Sabamgishi, tumitingin si Poseidon sa mga mata ng isang tao sa unang pagkakataon. Nagsimula siyang lumapit kay Kajiro at nagpakawala ng maraming pag-atake, ngunit madaling inilihis ni Kajiro ang lahat sa isang iglap. Kaya niya ito, dahil ginagamit pa rin ni Kojo ang 1,000 images of defense sa isip niya, kaya nakikita niya lahat ng galaw ni Poseidon. Sa sandaling ito ay nagsimulang sumipol si Poseidon. Ang pag-atake na ito ay napakabilis dahil si Kajiro ay hindi makapag-react sa oras. Sa mga oras din na ito, si Poseidon ay may kakaibang tingin sa kanya at tinanong kung ano. Ayos lang ba siya at sinabing, akala ko nababasa mo ang galaw ng kalaban mo. Ginagamit ni Poseidon ang Emperor Tidy attack kay Kajiro, nabigla pa rin ang mga Diyos sa mga depensa ni Kajiro. Hindi sila makapaniwala na ang isang ordinaryong tao ay makakarating sa antas na maihahambing sa isang Diyos. Kayang harangin ni Kajiro ang lahat ng atake ni Poseidon sa bilis ng liwanag. Biglang nagkusa si Kajiro na kontrahin ang pag-atake, at pagkatapos ng mabilis na sword slash, binawi ni Kojo ang kanyang kamay sa espada. Ito ay isang lihim na pamamaraan, ngunit ito ay ganap na walang silbi sa harap ng napakalakas na kapangyarihan ni Poseidon. Naputol ang espada ni Poseidon sa kalahati at nawalan ng pag-asa ang sangkatauhan. Pagkatapos ay makikita natin ang isang mabilis na flashback na eksena ng Kojo na nakikipaglaban sa huling kalaban na kanyang hinarap. Ang kanyang pangalan ay Musashi Miyamoto, isang maalamat na swordsman. Naaalala niya ang kagalakan ng pagsasanay kasama niya upang maging numero 1 sa ilalim ng araw. Pagkatapos nito, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay itinulak niya ang tagumpay.
Tumayo siyang muli gamit ang kanyang basag na espada at ginamit ang Valkyrie Weapon Regeneration skill na nagbibigay sa kanya ng 2 espada. Gamit ang mga bagong espada sa kamay, inatake ni Kajiro si Poseidon ng buong lakas gamit ang lahat ng naranasan niya mula sa maalamat na eskrimador ng kanyang panahon at nagawang patayin si Poseidon. Ito ang unang pagkakataon na napatay ang isang Diyos ng dagat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng isang tao. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kung nagustuhan mo, at i-on ang notification bell para hindi ka na makaligtaan ng isa pang video. Hanggang sa susunod nating pagkikita, ingat!